Why are you here today? Nganong naaman mo dinhi karon? What made you come here today? Unsay hinungdan nganong naa mo dinhi karon? You could have been in your bed, sleeping and resting. Anaon ta mo sa inyong mga higdaanan, naghigda o nagpahulay? Maybe having a big breakfast O basin og naon ta mo lami kaayo nga pamahaw. with your pajamas. Nga sa inyong pajama. So why are you here today? Apon nganong naaman mo dinhi karon? Because he is worthy of worship. Tungod kay siya angay atong simbahon. Amen? Amen. In this very short presentation, Nining mubo kaayo nga presentasyon, I just want to share a little summary gusto ko maghatag kaninyo og mubo nga pagtinibuok of the end of suffering in Revelation. sa katapusan sa pag-antos sa pinadayag. You know, for thousands and thousands of years, Sulod sa mga linibo-linibo ka mga katuigan, Satan has terrified the universe with his rebellion. si Satanas iyang panghadlok ang kalibutan pinaagi sa iyang pagrebelde. And from all the planets in the universe, Ug sa tanan nga mga planeta sa tibok universo, he has kept this planet as a prison jail iyang gihimo kining kalibutan ingon nga usa ka prisohan with destruction, uban sa pagpandaot with violence, o sa violence with death sa kamatayon and suffering. ug sa mga pagantos. And this planet Earth becomes the great scenery for the great controversy. Og kini nga kalibutan na himong talan-awon alang nining dakong gubot. But how does God end suffering so it will never happen again? Apan na pangutana unsaon sa Ginoo pag-undang sa kalisdanan aron nga kini dili na mahitabo pag-usab. God loves sinners, Ang Dios nahigugma sa mga makasasala. but He hates sin. Apan siya suko kaayo sa sala. So I want you to repeat that with your neighbor. God loves sinners, but hates sin. Gusto na kong inyo ni isultisad sa inyong silingan. Ang Dios nahigugma sa makasasala apan suko sa sala. Ingnang inyong silingan. So how does God end sin Unsaon man sa Dios pag-undang sa sala and suffering? o sa mga pagantos. Is it by snapping His fingers? Sa pamaagi ba sa paglitik lang sa iyang mga tudlo? Is it with His power? Pinagi ba sa iyang gahom? How does He do it? Unsaon niya paghimo niini? And let us take a quick look. Atong lilion sa makadiot. Revelation, so let's look at what happens when Jesus comes. Atong tanawon unsay mahitabo sa pagbalik ni Kristo. And it says, according to the Lord's word, Sumala pa sa pulong sa Dios, we tell you that who we are alive, ako kamong ingnan nga kita nga mga buhi pa, who are left at the coming of the Lord, nga mga nagabilin sa pagbalik sa Ginoo, will not precede those who had fallen asleep. dili magauna ato nilang mga nangatulog. For the Lord Himself will come down from heaven Kaya ang Dios mismo magapanaog gikan sa mga langit, with a loud command, uban sa makusog nga sugo, with the voice of our archangel, sa tingog sa punuan sa mga manulunda, and with the trumpet of God. o sa trumpita sa Dios. And the dead in Christ, Og ang mga nangamatay diha kang Kristo, notice it says it will rise first. tanawan ninyo sila mga bangon pag-una. So Jesus comes to earth in the clouds of heaven Busa si Kristo magaanhi sa mga panganod sa with a mga loud langit, shout, uban sa makusog nga singgit, and the dead in Christ og katong mga nangamatay diha kang Kristo, will rise from the graves first. magapamangon gikan sa lubnganan og una. Why first? Nganong una man? Because there is more than one resurrection. Tungod kay dunay sobra sa usa nga pagkabanhaw. If there was only one resurrection, Kung dunay usa lang ka pagkabanhaw, there would be no need to say will rise first. dili na kinahanglan nga isulti nga mga banhaw pag-una.
The first resurrection is the resurrection of the dead in Christ. Ang unang pagkabanhaw mao ang pagkabanhaw alang sa mga katawhan nga nangamatay diha kang Kristo. And when they resurrect, Ug sa ilang pagkabanhaw, they resurrect with joy. sila mga banhaw sa kalipay. There's a smile on their face. Dunay mga pahiyom sa ilang mga aping. They've been transformed by the grace of God. Nabag-o sila tungkol sa grasya sa Dios. And in a twinkling of an eye, Ug sa usa ka pagpamisok sa mga mata, their corruptible bodies are transformed into incorruptible. ang ilang mga lawas nga mga madulunton mabag-o sa And dili their na mortal madulot. bodies into immortality. Ug ang ilang mga mortal nga mga lawas dili mabalhin na sa mahimunang immortal. And those who were not ready for Jesus Ug sila nga wa maandam sa pagbalik ni Ginoong Hesus, die at the coming of Jesus. mga matay sa pag-abot ni Hesus. So the question that we need to ask today, Ang pangutana nga atong ang atong ipangutana karon, why didn't Jesus destroy sin, Satan, and everything that identifies with sin at the second coming? Get it over with. ang pangutana mao ni, nganong wa naman lang gibungkag sa Dios si Satanas ang sala ug tanan nga dunay kalabutan sa sala sa iyang pagbalik? Why wait? Nganong muhulat pa man? This is a perfect opportunity. Mao na ni ang perpekto nga higayon. You see, because God wants to end sin in the right way. Kay nganuman, gusto sa Ginoo nga tapuson ang sala sa nagakaigo nga pamaagi. How do we justify a loving God who destroys sinners for eternity? Unsa una to pag-explicar ang usa ka Dios nga mahigugmaon nga magpaundang sa sala nga sa walay katapusan. And it says, and I saw an angel coming down from heaven, Ug siya nagingon, ug akong nakita ang manulunda na naugikan sa langit having a key nga dunay liabi to the abyss, sa abis, and holding in his hand a great chain. ug nagunit sa iyang mga kamot usa ka dako nga tanikala. He seized the dragon, Iya gunitan ng dragon, the ancient serpent, ang karaan nga bitin, who is the devil or Satan, nga mao ang yawa o si Satanas. and he bound him for 1,000 years. Ug iya siyang gibugkusan sulod sa usa ka libo ka tuig. He threw him into the abyss, Iyang gilabay siya dito sa bangag, and he locked him ug iya siyang gisirhan, and sealed it gisilyuhan over him kaniya, to keep from deceiving nations anymore. aron siya mapugnan sa pagpangilad sa mga kanasuran. So Jesus comes, So sige ni Jesus dead muanhi, in Christ resurrect. nabanhaw si Jesus, Those who are alive, ready for the coming of Jesus, go with Jesus. katong mga andam nga nangabanhaw sa pag-ani ni Jesus, muuban kang Jesus. Those who were alive and were not saved, they die at the coming of Jesus. Katong mga buhi apan wala nangaluwas, mga matay sa pagbalik ni And those Jesus. who were lost and were dead, they stay dead. O katong mga nangawala, apan patay na, magpabilin nga patay. So the angel comes with a key, with a chain. So ang manulunda magaabot, nga dunay liabi ug dunay kadina. And Satan is trapped here for 1,000 years. O si Satanas na priso dinhi sa kalibutan, sulod sa usa ka libo ka tuig. He cannot get out. Dili siya makagawas. When Jesus was in the tomb, Sa panahon nga si Ginoong Hesus anaa dito sa lubnganan, Satan put his angels to watch the tomb. sige ang Dios iyang gipadala iyang mga mandulunda sa pagbantay sa lubnganan. He wanted to make sure that Jesus did not come out of the tomb. Ilang gisiguro nga si Ginoong Hesus dili magagawas gikan sa So lubnganan. the angels, the evil angels, were guarding so Jesus would not come out. Gipugnan sa mga dutan nga mga manulunda ang lubnganan aron mga siguro si Hesus dili makagawas. And even bisan pa gani ang mga sundalos nga mga Romano, sealed the tomb. ilang gisilyuhan ang lubnganan. But Jesus resurrected from the dead and he broke the seal of death. Apan si Ginoong Hesus na banhaw gikan sa kamatayon ug iyang gibungkag ang silyo sa kamatayon. Amen. Amen. But Satan Apan si Satanas
cannot get out. Dili makagawas. God doesn't even have to put any angels to guard him. Wa na ganing ibutangan sa Dios og manulunda aron siya pagabantayan. All that God is puts his seal, Ang gihimo lang sa Ginoo gibutangan siya og silyo. and he cannot get out. Og dili na siya makagawas. But then it says, Apan kini siya nagpadayon. until 1,000 years were ended, Human nga usa ka libo na tapos, and after that he must be freed for a short time. human nga na siya gapakahilwayon sa maubo lamang nga panahon. So during the 1,000 years, there's no one to deceive. Sulod sa usa ka libo ka tuig, wa siya'y mailad. But after the 1,000 years, he will deceive again. Apan human ang usa ka libo ka tuig, mangilad na sab siya. So what events marks the beginning of the special 1,000 years? Unsa ang mga panghitabo nga mahitabo sa pagsugod nining espesyal nga usa ka libo ka tuig? Is the second coming. Mao kini ang ikaduha nga pag-anhi. And it says, blessed and holy Nagasulti siya, balaan og gipakamaayo. and those who share in the first resurrection. Sila nga nakigbahin sa una nga pagkabanhaw. The second death Ang ikaduha nga kamatayon, has no power over them, walay gahom sa ibabaw kanila. but they will be priests of God and with Christ reign with him for 1,000 years. Apan sila mahimong mga pari sa Dios ug kang Kristo ug sila magadumala uban kaniya sulod sa usa ka libo ka tuig. So in the first resurrection, Sa una nga pagkabanhaw, it is the resurrection of the saints. mao kini ang pagkabanhaw sa mga balaan. They will enjoy with Jesus the presence of God. Ilang ikalipay ang pag-uban sa kag Hesus sa presensya sa ato kauban ni Kristo. So during the 1,000 years, you can be in two places. So sulod sa usa ka libo ka tuig, dunay duha ka mga dapit. If you are part of the saved, Kung ikaw kauban sa mga linuwas, you will be in heaven with Jesus. ikaw dito sa langit kauban ni Jesus. If you are part of the lost, Apan kung ikaw kauban ni atong mga nalaglag, you will be dead here on earth. ikaw mahimong kauban sa mga patay dinhi sa kalibutan. The question is, will the wicked ever resurrect to life again? Ang pangutana mao ni, ang mga dautan, mga banhaw babapag-usap. And why do they need to resurrect again? Nganong gikinahanglan pa man silang pagabanhawon? Is God giving them a second chance? Tagaan ba sila sa Ginoo o ikaduha nga higayon? And here's what the Bible says. Aniya ang gisulti sa balang kasulatan. The rest of the dead Ang nabilin pa nga mga nangamatay, did not come until the 1,000 years were ended. dili mga buhi pag-usab hangtod mahuman ang usa ka libo ka tuig. So the other dead, So ang uban nga mga nangamatay, all the lost, tanan nga mga nangawala, after the 1,000 years, human ang usa ka libo ka tuig, they are resurrected. sila mga banhaw. But when they are resurrected, Apan sa ilang pagkabanhaw, they are resurrected with disease, sila mga banhaw kauban ang balatian, with anger, kasuko, just as they died. susama sa ilang pagkamatay. And what's the purpose of the resurrection for them? Unsa ba ang katuyuan sa pagbanhaw kanila? So here's the question. What will the redeemed do during the 1,000 years? O mo na ang pangutana, unsa ba ang paghimuon sa mga linuwas sulod sa usa ka libo ka tuig? And it says, I saw thrones, Akong nakita ang mga trono which were seated and had been given authority to judge. nga gibutangan kung asa sila naglingkod o gitagaan o gahom sa paghusgar. They that had not worshipped the beast or its image, Sila nga mga wala nagsimba sa mananap nga mapintas o sa iyang imahe. and had not received in their foreheads or the mark in their foreheads and hands. O wala nila gidawat ang iyahang marka diha sa ilang agtang ug sa ilang mga They kamot. came to life and reigned with Christ 1,000 years. Sila nga banhaw, nga buhi ug nagdumala uban ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. So during the 1,000 years, So mo na no, sa sulod sa usa ka libo ka tuig, the redeemed ang mga linuwas get to confirm mailang pabarugon the goodness of God towards those who got lost. ang kaayo sa Ginoo alang niadtong mga nangalaglag.
And the first thing that happens, what is confirmed? Ang unang mahitabo, unsa ang ipabarog? What do we confirm? Unsa man ang atong ipabarog? Number one, His wisdom. Una, ang kaalam sa atong Dios. Because His wisdom on how He eradicates death and sin forever. Ang iyang kaalam kung ginunsa niya pagkuha ang kansala ug ang kamatayon sa hangtod na sa hangtod. Not through power or through force. Dili pinagi sa gahom o puwersa, But at the end, everybody will be convinced that God was right. apan sa katapusan ang tanan makumbinsi gyud nga ang Dios tama. Number two, Ikaduha, by His justice. pinaagi sa iyang hustisya. Because God is a just God, Tungod kay ang Dios usa ka pahustisya nga and the Dios, wages of sin is death. ang bayad sa sala mao man ang kamatayon. In order for God to save us Aron nga kita maluwas sa Dios and be just at the same time, o mahimong man nagipakamatarong sa gihapon, He needed to pay the penalty of death. gikinahanglan niyang bayaran ang bayad sa kamatayon. So He pays the penalty of death, Iyang gibayaran ang penalidad, but at the same time save sinners. apan uban niya na iyang giluwas ang mga makasasala. And number three, Ikatulo, His great love. ang iyahang dakong gugma. Because we will see how God was very patient with every lost person. Tungod kay atong makita kung unsa ka pasensyoso ang atong Dios sa tanan nga mga nawala nga mga katawan. How many calls that God made. Pila ka mga panawag ang gihimo sa atong Dios. And even though they rebelled against God, He gave them life. He blessed them. Bisan pa nga sila nagsupak-supak sa Ginoo, ila siyang gitagaan og kinabuhi. What happens to the wicked before they are consumed with fire? Unsang mahitabo sa mga daotan sa dili pa sila pagalumuyon sa kalayo. Revelation 20:11 says, Pinadayag 20, bersikulo 11 nagaingon, Then I saw a great white throne, ug akong nakita ang dako nga puti nga trono, and Him who was seated on it. ug siya nga nagalingkod nini. And the earth and the heavens fled from His presence, Ang kalibutan ug kang kalangitan nangalagiw gikan sa iyang presensya. and there was no place for them. Ug wala nay dapit alang kanila. And I saw the dead, Ug akong nakita ang mga nangamatay, the great and the small, mga dagko ug gagmay, standing before the throne, nagtindog atubangan sa trono, and the books were open, ug ang mga libro giablihan. and another book was open, Ug lahing libro giablihan. which is the book of life. Mao ang libro sa kinabuhi. And the judge, and they were judged according to what they had done. Ug ang mga nangamatay gihusgaran pinaagi sa ilang mga gihimo, As it was recorded on the books. sumala sa nalista dito sa libro. So finally, Sa katapusan, they are resurrected sila nangabanhaw, and they appear before the throne of God, ug sila niatubang sa trono sa Dios. where it is revealed the goodness of God towards them. Kung asa gipakita ang kaayo sa Ginoo diha kanila. And they recognize that God is good, Og ilang nailhan nga ang Dios maayo gyud diay. that they were ungrateful, O nga sila dili mapasalamaton. that they were wrong, Nga dautan sila, nagkamali sila. that God is love, Ang Dios gugma. and God is good. Og ang Dios maayo. And they all will fall before their knees, Og sila mangluhod at tubang sa Ginoo. including Satan. Bisan apil si Satanas. And they will say, Just are your ways, O God. Og sila maingon, Ginoo, matarong ang imong mga ginahimo. And from there, God sends through His presence a consuming fire, Og ang Ginoo magapadala sa usak kadakong kalayo mulamoy kanila. not a fire to keep them burning forever and ever, never, 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 Dili kalayo nga modalabdab hangtod sa hangtod sa way katapusan, but a fire that will consume every single element of sin on the universe. apan usa ka kalayo nga magasunog sa bisag pinakagamay nga bahin sa sala dinhi sa atong universo. And never again, Og dili na mahitabo usab. no more sin, Wa nagyoy sala, no more death, wa nay kamatayon, no more tears. wa nay luha. And we will enjoy eternity
enjoy with Jesus. Og ang katapusan, hangtod sa kangturan, ato ng ikalipay, uban ni Jesus. Because God is love. Tungod kay ang Dios, gugma. Amen. Amen.